The Philippines pauses for a brief moment of prayer for peace and forgiveness of sins. 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us now get our prayer leaflets ready, so we may pray all together the 3 o'clock prayer. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. We have just as one nation started the beautiful Okay. Good afternoon ulit. Jesus Christ for peace in So, our country. let's start. We fervently hope that Who will start? Si Brother Hector o kayo na po, Sister Minnie? Ay, mamaya na po ako. Mamaya. Si Brother Hector muna. Silin may nakatakan ko po. Nasa po lagi na sa mga kay. Nakulong mo akong talong. Namali ang booking. Kasi yung mga bukong alala ko sa bullshit. Tanda ko bang stealing? Itong direct na lang siya na po. Kasi po silin ko po. Kami na rin ang silin sa nila. 100 meters. Turn right. ABC daw po siya kayo. Ay, naku, nag-win na. Dalawa na yan. Pasok doon, pasok. Pasok. Sa pala, ang sika ng Jeromel. Ang isip po. Brother Hector. Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon. Sino una magpe-present? Ikaw o si Sister Minnie po? Kahit ako na. Kasi yung iba yung study ko, yung mga problema pala eh. Wala akong maisip na solusyon. Sige. Let's start. Paano ka ba ipipresent? Doon sa ano? May message ko na lang. In 200 meters. Turn left. Send na lang po sa akin. Para... Pwede mo i-click yung share screen, Brother Hector. Or pwede rin naman. Pwede rin po kayo mag-share. Share screen. Sa baba. Vending machine. Kaya. Actually, type ko lang ito eh. Turn left. Nakasulog naman lagi sila. Pero ang pagkakan siguro ko yan. Hindi ko makadiretso din. Kung wala ko, sarado. Dulo ko. Saan ang daan? Sa kabilang gate? Dito sana, kuya. Ito pa. Di ba, may ano?
Siya. Ulit siya kasi nakita niya yung ano. Sus, madalas din kayo pa kami mahiman ito. Hmm. In Wala na? 800 meters Ito na yon. left. Ha? Wala nang sasali? Bala ng Sister Minnie mag-accept if ever na meron. Pero let's start na kasi Actually, babasahin ko lang naman yung mga notes ko. Yung tungkol doon sa mga gratuit kasi natin. May audio ba? Meron. meron. Ayan. So, pagkatapos, normally, actually, hindi lang naman sa team natin, pagkatapos ng procedure ng 15, ang activities ng majority o lahat ng newly grad, number 1, Ultria. So, yung mga newly grad, atin ng Ultria ng maximum of 3 times. Pinakamatagal na yun. After nun, hindi na sila umate. Ang rason, number 1, yung mga speakers masyadong boring. Bakit boring? Kasi hindi sila makarelate kung ano very generic yung mga pinagsasabi ng mga speaker. Para hindi man nagang 100 yung meters. oras ng Ultria. Usually, ang Ultria sa mga paris na start ng alas 8 ng gabi, hindi accessible, hindi mo kayang atinan ng weekly dahil sa oras kung nagtatrabaho ka. Saka yung mga pinag-uusapan sa Ultria, talagang wala, very generic lang. So, hindi talaga makakahikayat ng mga new kursilistas. So, pangalawang activities ng mga bagong kursilista ay mag-oxy. Brother Hector, Yes, sir. yung ano po, yung Ultria na sinasabi mo, Lahat po. ano yun, yung team ang nagpapa-Ultria? Lahat. Baka si team, keso yung parish, lahat ng Ultria. So required sila. Hindi, yun ang nangyayari sa mga newly grad. Kung bakit hindi sila umaattend. Okay. Boring, yung oras, sa kanya lang talaga. So, Turn right. Naputol ka, Brother Hector? Hundred meters. Turn left. And then Brother Hector? turn left. Then turn right. Yan, wala si Brother Hector, naputol.
Andiyan na po si Brother Alan Kasapaw. Welcome, Brother Alan. Welcome, Brother Jong. 200 meters. Turn right. Turn right. And then turn right. Si Brother Rector Turn right. And then turn left. Kuya, pwedeng makapapasok kami ng konti, kuya? Gano'n ko kalayo? May kasunod na ko kasi pasahero. Ay, sige. Turn left. Ito pong village na to. Ay, dito na lang, kuya. Maglakad na lang kami. Kaya sa tarabihan ko na. Thank you. Oh, nawawala yung connection ko. So yung sinasabi mo kanina, Brother Rector, yung karamihan na team after ng Cursillo class nila, nag-ultria sila kasama yung bagong graduate. Tayo yun. Pero yung ibang team, gusto din swimming. Pero syempre tayo, hindi naman natin ginagawa yun. Pero wala rin, sabihin, hindi rin nila ma-maintain. Hindi, walang nakapag-maintain ng bagong graduate. Except Okay. yung TMP, nakakapag-retain sila ng mga ilan-ilan dahil ang ginagawa nila, marami silang activities. Meron silang mga pasanan kasi, meron silang mga weekly na sareno, meron silang. Ibig sabihin, tuloy-tuloy yung kanilang pagkikita. So, pangalawang sa study ko, yung nagawa ng mga candidate, di ba yun? Nag-oxy. So, kaso naman, pag nag-oxy naman sila, parang ang mentality nila, candidate pa rin. Alam mo yun, yung masyadong nag-sink in sa isip nila yung charity. Yung ultimo pamasahe nila, hindi nila kaya i-provide. Yung basta yung lahat ng pangangailangan nila, i-provide pa rin ng team. Okay. Tapos, yung pangatlo, de syempre, yung school for leader namin. Problema naman sa school for leader natin, mamimili tayo ng mga pupwede. Hindi naman sila pupwede. Hindi yung mga, yung sabihin, yung mga may capability, yung mga nag-work o yung mga may potential na maging leader, wala naman silang oras. So, ang mga rason, siyempre, meron silang mga trabaho. Tapos, ang hirap din umatin ng hindi mo gusto yung pinilit ka lang. Oo. So, Okay. ibig sabihin,
common problem ng mga newly grad, saka actually, hindi lang newly grad talaga. Unang-una, yung finances, yung oras, saka yung lokasyon nila. Ibig sabihin, yung sa layo ng pinanggalingan nila, hindi sila makakapit. Tama, Okay. yung mga taga-Camarin, yung mga taga-Caloocan North, taga-Novaliches, hindi rin makakapit kasi napakalayo. So yun, kaya ang hirap nung gusto natin mangyari na i-retain yung marami. Mas madali siguro yung pumili na lang tayo ng iilan. For example, sa lahat na, hindi lang doon sa batch, siguro sa lahat na ng napag-graduate natin, mag-retain tayo ng mga 5, 3 to 5 na tututukan natin na mag-active sila. Kaysa naman pipili tayong matinla, malabo. Hindi nangyayari. Okay. So, encourage pa rin natin sila, pero mamimili lang tayo ng parang pakiramdam natin pwede nating i-groom. Oo. For example, yung kagaya ako, experience ko, hindi naman ako mag-stay sa team. Meron lang makulit yung dating team natin, yung dating member ng team natin na everyday tumatawag na pinapagawa kami. Dati si Brother Frank, ganun yan Pagka wala naman sa araw-araw, pinapagin ko sa mga ganito. Wala na tayong ganun ngayon. Kaya, wala na rin tayong makuha ang bago. Sige, so one is we have to take note na dapat meron talagang magpa-follow up sa mga candidate na bagong graduate o kahit medyo matagal na graduate para sama natin, ma-involve natin. Tapos, in the same time, mas personal yung trato natin sa kanila. Halimbawa, for example, kamusta ka na, gano'n. May trabaho ka ba ngayon? Pag wala, tutulungan natin. So, halimbawa, kunwari, may problema siya sa mga anak niya, sa mga tutulungan natin. Bibili natin yung pangangailangan niya. Sige. Let's take note of that. Let's take note of that na Sister Minnie, na yun ang isang i-create natin from the team itself, members, na magkaroon ng kumbaga assigned na taga-tawag, taga-follow up, and at the same time, if possible, can make a schedule para mapasyalan, mapuntahan, makumusta. So that's one way. Noted po. Okay. Ano pa, Brother Rector? Yun lang. Actually, yun yung mga sa studies ko. But mahirap retain ang bago. Actually, hindi nga lang talaga yung team. Lahat talaga. Kahit yung national, kahit yung sila Boy Dizon, national, lahat bagong miyembro. Puro mga senior na rin. So, ayun, tapos, siguro, bukod sa Ultra yan, pagkaroon tayo ng mga mini-series na parang seminar, pero specific yung topic. For example, yung ginagawa natin sa School for Leader natin, yung Way of Mercy, na very knowledgeable sa kanila. Yung natin sila. Okay. Sige, any more suggestion? Brother Alan, suggestion para do sa mga bagong graduate o yung mga dati na nating graduate na para makasama natin, maging aktibo.
800 meters. Kapag Turn right. Siguro tinutok lang ako dahil weekend. Ang weekend pa naman. 100 meters. Turn right. May suggestion kayo, Brother Alan? Saan? Matagal na ako. Yun ang ikot. Kahit sa mga tricycle. Ano ka talaga nag-aalat ka ng ilang Wala eh. Wala sa Brother Alan, nakamute eh. Hello, narinig niyo ako? Ayun. Yan. Yes, Oh. yes. Ha? Sige, go ahead. Yang siguro kailangan muna siguro yung mabuo yung group na kung graduate man o yung dating kasama natin, kailangan muna siguro mabuo muna natin lahat and then laka tayo mag-plan. Para at least kung makapag-plan tayo, maganda yung pupuntahan kasi kung nakaplano lahat. So yun lang masasabi ko doon. Oo nga, tama. Yun nga yung nabanggit ko kanina, within the current members, we have to assign or point out kung sino yung pwedeng gumawa ng gano'n na Turn right. magpa-follow up, magtatawag, mag-i-invite ng paulit-ulit para makasama natin. At si Brother Jong, sa team niyo ba, meron ba kayong ginagawa after ng Cursillo class nyo? Maliban dun sa nag-outing kayo o nagsiswimming? Pero yung speaking ng yung bakit yung mga bata tama naman pagka-graduate, hindi ko man pinagmamalaki yung team. Bakit? Para bang sila nagtatanong kung kailan ba pa klase o ano? Puro meron lang kaming konting ginagawang ingredients para sila bumalik-balik. Tama naman dami ng tao ni Tony Malyari, di ba? Oo. So nakikita ko lang isang na yung bang involvement ng mga bata kahit maliit na trabaho bigyan natin para baka may mga potential niya nakatago lang. Nakikita ko sa TV nyo parang palaging iyon. Minsan singit natin yung 2 bago. Parang ganun lang. Ang study bigyan natin ng kunyari alalay si Reden kung para at least natuturuan at bibigyan ng konting singit-singit na mababa muna o hindi mo na masiselan. Parang ang sa akin yung bang magka-interest na tingin may paklase, di ba? Yun ang isang objective natin. Tama ba, bro? Tama. Yun lang naman. Okay, ang isa kasing observation ko, isang malaking observation ko, kaya medyo hirap din tayo sa paghikayat na sumama yung mga bago. Dahil unang-una, kung magpaklase tayo, 2-3 beses, swerte na kung makatatlo o 4 in 1 year. Okay. So yung frequency and in between ng classes, wala rin tayong masyadong activity ng ginagawa. Tama, sir. Tama. So, ang isa siguro ding pag-usapan natin is kung wala tayong paklase, ano yung pwede natin gawing activity that na pwede nating involve yung mga kursilista, yung mga graduate, which is more practical and yung closeness sa bawat isa, mapapafamiliarize, mabibuild yung relationship among members. Tapos para pag dumating yung paklase, nandun pa rin sila. So siguro yun ang isa rin natin i-point out, tutukan kung paano natin sila may involve or what activities ang pwede natin gawin in between classes.
So Ang kung meron, madami. Ang problema, siyempre, pag nag-isip ka na activity, kailangan natin budgetan din. ng alin ng Kailangan din kailangan natin ng ano, Brad? budgetan. Kailangan din natin paglaanan ng pondo. Kasi hindi naman actually, gagalaw mas yan kung ang wala lang. nakikita ko nga dyan, kasi kung halimbawa gumagastos tayo ng 80 to 100,000 per class, yung mga in-between classes, halimbawa, I don't know, no? Sana nga this August, nagkaroon tayo ng, let's say, Brigada Eskwela, pag-aambag-ambagan natin, siguro mga 10 to 20,000, parang outreach program din natin yun na pupunta tayo sa isang medyo malayo-layong mahirap na eskwelahan. And syempre, in preparation nun, nagmi-meeting din tayo. So, palagay ko, kaya naman yun, Brother Hector. Tama yan. Funds. Okay yan. Kasi kung halimbawa, like this year, hindi na natin alam kung magkakaroon pa tayo ng klase dahil wala pa naman nag-signify na gusto mag-rector o rektora. Ang susunod natin is January. Si Brother Apen, nagpapaipon-ipon na sa akin ng pera, and after nun, wala pa ulit. So, just to point this out also, na kailangan magkaroon tayo ng mga other activities in relation to our faith. So, kung may mga suggestion kayo na ganun. Kasi kung halimbawa, meron na tayong point person na magtatawag sa mga candidate, magpa-follow up, pero wala naman tayong activity, wala tayong gagawin, saan natin sila invite? So that's another point. Go ahead, Brother Alan. Hello. Narinig? Yes. Siguro ang una, tama yung sinabi ni Brother Jong. Ang kailangan natin is yung impact. Kasi kahit anong gawin natin, any activity na gagawin natin, kailangan natin ng kasama. So ang unang problem natin is, una, tayo-tayo lang. Nagmi-meeting tayo lang din. And then, dapat ating na possible is kailangan natin magkaroon ng mga kasama. Tama yung sinabi ni Brother Jong na kailangan natin, bigyan natin sila ng yung mga bagong graduate. Nung nag-usap kami ni Brother Jerry na sabi ko nga, bibigyan natin ng bawat posisyon para magkaroon sila ng interest. Hindi yung willing. And then, hindi sa lahat ng oras, oxy na lang. So, bigyan natin sila ng posisyon like EP. Katulad nung ginawa natin ng huli pa klase ni Brother Dave, daan natin binibigyan ng obligation and then responsibility para magkaroon sila ng interest. Kasi kung may mga suggestion din kami na gusto nating mangyari para makakuha tayo ng mga kasama and then at the same time, madadagdagan tayo. And then, yung mga activity na yan, madali nang gawin kasi nadadagdagan tayo ng kasama. So, yun sana ang maganda natin gawin. Unlike Tony Malyari, sinabi nga si Brother Tony, marami nakakasama. At the same time, hindi naman ganun kalaki ang funds na hawak ni Brother Tony. Pero naandun yung willingness ng mga tao na sumama. So, yun sana ang gawin natin. Paano natin sila makukonvince na sumama sa atin? Aside dun sa mga activity, siguro ang una is bigyan natin sila ng rights and then position. Tama yung kung dating action, bagong action. So bibigyan natin sila ng posisyon para makakasama natin silang lahat. So yun lang po. Actually, Brother Alan, ginagawa naman natin yun. Especially pag nagkaroon or graduate ng School for Leaders. Diba sa School for Leaders, tinuturo natin kung anong trabaho ng mga bawat isa from rector down to auxiliary. So ngayon, saka isa pa, sa ibang team kasi,
kung mapapansin nyo, ako, maaring mali ako, medyo mataas din yung barkadahan system. Kaya, alam mo yun, mag-invite ka ng isa, may kasama ka agad. Na halimbawa, kung mag-invite ka ng isa na gusto mag-oxy, may Marami. may kasunod na tropa may ganun di ba? So, in a way, of course, it's a good, it's a positive, it's a positive thing naman. Kaya lang, nakikreate yung closeness nila nang sila-sila lang. Hindi tayo kasali. So, ayun. Ayun. Kaya maganda to, napapag-usapan natin. Para isa-isa, bibigyan din natin ng solusyon. Di ba? So palagay ko may pinrepair si Sister Minnie. Brother Hector? Yes, sir. Before kay Sister Minnie, di ba meron ka sana ipipresent? May papakita ka? Hindi ko ma-send Kaya mo na. Ang hina ng connection ko. Sige. So, pero ka papaliwanag ko na rin, isa pa, yung nakalimutan ko rito, yung isang example ko pala, yung kabisig ni Cristo. Alam mo, Brother Jong to? Yung alin? Yung kabisig, yung kay Boy Abang. Yung kay Boy Abang. Ang bilis din dumami nito. Talagang malalanggam yung team nito kung dumami. Ang diskarte naman niya, yung siguro mga 70% ng members sila, mga empleyado rin. Empleyado, pinahanapan ng pamunuan ng trabaho. Kung saan trabaho, ganun, pinapasok na ng trabaho. Tapos, ni-require nilang umatin ng, meron silang Bible study weekly na inobliga talaga nilang umatin. Pag hindi umatin, tinatanggal nila. Ibig sabihin, pag tinanggal nila, nawawala yung benefits ng mga members nila. Ano ba yung mga benefits? Minsan, yung maraming pinamimigay kasi yung team nila na basic, yung food, shelter, ganun. So, may kapalit. Ibig sabihin, dumadami sila dahil yun, may ibang dahilan yung sinasalihan. Kaya Brother Jong, alam mo yung mga kabisig? Hello, Brother Jong. Keep right and keep those happy thoughts coming. And then turn right. Ayun lang. Ilang na dinagdag ko. Ilang mo nakalimutan. Brother Dave, pwedeng pa-mute? Pwedeng paki-mute yung ano mo? Okay. Sister Minnie? Yes po. Proceed tayo kay Sister Minnie. Yes. I-share ko muna po yung yung screen wait lang. Pwedeng palapit lang po sa mic. Guwapo nung Wait lang po. Okay. So, nakikita niyo po ba? Yes po. Okay. Yes. So, ang i-discuss ko po or ang ipropose ko is, pero before that, so na-identify na po natin kung ano yung mga problema natin sa ngayon. So, isa sa mga problems natin is konti lang ang umaattend ng meeting. So, paano natin ma-implement yung mga plano, yung mga activities, and then pangalawa, paano magiging active yung mga dating members, yung mga newly graduates, and yung active ngayon, yung kasalukuyang active. Okay, so paano natin ma-maintain na maging active lahat? So ito po, prepare ko to kasi na-observe ko, medyo kulang po tayo dito. So ano po ba ito? Wait lang. The organizational structure ng Bona Justorum Apostolic Team Incorporated. So ano po ba itong organizational structure na to? The first one, yun pong ating board. And then the second one, yung committees. And then the third one, yung ministries. So sa nakikita ko po sa ngayon, lahat yun ay kumbaga hindi natin na pagtutuunan ng pansin.
Kaya lahat ng mga ginagawa natin parang nababaliw. Hindi naman sa nababaliwala, pero kulang. 'Yun. So para maging maayos ang samahan natin. Actually ako nga tinatanong ko sa sarili ko, bakit ba ako nagstay dati sa Bona? One answer is yung samahan. Okay. So samahan in the sense na meron tayong, tama yung mga sinabi natin kanina, na may kanya-kanya tayong dapat na mga tasks. Ayan. So dyan na po natin ipapasok yung organizational structure. So sa organizational structure, meron po tayong Board of Trustees. Pwede po bang malaman kung ilan yung Board of Trustees natin? Obviously, Sister Minnie, Okay. since ilan-ilan na tayo matid na meeting, so siguro yun na rin yung sagot. Okay. So pwede po siguro tayong i-ano natin, kumbaga ayusin din natin yung kasi nasa bylaws naman po yan kung ilan ang dapat na Board of Trustees. And then from that Board of Trustees, magkaroon tayo ng officers, which is meron naman na, the President, the Vice President, Secretary, Treasurer, I'm sure meron na. And siguro isa sa mga importante din is the auditor. And then the others, board members. So kung 15 po ang Board of Trustees, and then 5 ang officers, the rest are board members. Ayan. So kaya ako po na-mention, it's because pupunta na tayo dun sa committees. So ano ba yung committees? Yan po yung group of people na may specific purpose. Okay? Wait lang po. So, ang aanahin po natin yan, of course, kailangan may chairperson and may mga members. Okay, the first one na dapat po natin magkaroon na committee is the Finance Committee, which is magkakaroon ng, because of the finance, meron tayong Ways and Means and then the budget. Kung dati po, ako kumbaga na-experience ko before, may mga suggestions ako doon sa old Bona na kung magkaroon ng mga fundraising, medyo tinurn down. Siguro sa ngayon, dahil medyo na tayo, hindi naman na dapat tayo maging old school pa rin, kailangan po natin to para mapanatili yung organization. Isang pinaka-importante po yan, yung finance ng organization. So may Ways and Means and then the budget. So Ways and Means, paano tayo makakakuha ng pondo, and then yung budget. Kaya kanina po sinabi ko na importante ang auditor para merong nagre-review ng mga finances natin. Okay, kasi yun ang sinabi sa akin noon baka mamaya gawing lang yan. So siguro kung maganda naman ang intention natin at marami naman ang kumbaga nagre-review ng financial natin, so siguro hindi naman magiging problema yan. And then the second one, of course, membership. Ito na po yung sinasabi natin na problema natin. Yung mga dating members, wala na. And then yung mga newly graduates, hindi naman totally, yung iba, hindi nagstay. And then wala na after that. So konti na lang ang natitira. Ayan. So kailangan din magkaroon tayo ng membership committee. And then the Publications and Communications Committee. So ang Publications and Communications Committee, yan po yung magpo-promote ng mga activities natin. Kung ano yung mga ganap, yung mga nagaganap sa ating organization. And then yan po yung mag-post sa ating mga FB accounts or kung may website man. And then personal and professional development. Ito na po yung mga trainings. And yun, personal, of course, yung mga one-on-one na pakikipag-usap sa mga members. And then yung professional, yun na po, yung sinasabi ko nga mga trainings natin. And yung sinabi din kanina ni Brother Hector, na kung may problema sila at wala silang trabaho, pwede tayong magkatulungan. Ayan.
And then the third, pang ilan na ba to? Pang fifth yata. Okay. The next one is events committee. So ito po yung mga events na nagaganap din sa atin, katulad ng paklase, ng reunion, Christmas parties. So meron pong mga tao na talagang naka-assign dyan. Yeah. And then the community service, for example, meron tayong mga members na may bagyo, binagyo, o kaya nasunugan, o kaya naman may sakit. So community service po ang mag-handle naman nun. Okay. And then ito naman pong research, pwede namang wala yan, pwede ring meron. Kung meron tayong gustong i-research, para mas mapaganda yung ating organization. And then, ayan. So doon po sa mga sinabi kong committees na yun, pwede pong, kumbaga, pwede tayong kumuha doon, pwede tayong magdagdag, pwede tayong magpalit. Basta ang ano lang po doon is magkaroon tayo ng committees para maging organized ang ating organization. And then, kaya po na-mention ko rin yung Board of Trustees, kasi ang mag-handle po or mag-share ng mga committees na yun are the officers and members of the Board of Trustees. Okay. And then, dito naman po sa ministries, ito ay nakapaloob dun sa mga committees na hinahandle ng mga Board of Trustees. So ano-ano ba itong mga ministries na to? Ito na po yung sinuggest ko nung nakaraan. For example, Children's Ministry. Tayo pong lahat, meron tayong mga maliliit. For example, mga anak or pamangkin na paminsan-minsan nasasama natin sa mga activities natin, sa mga ganap natin. And merong pwedeng isang grupo, mag-minister ng mga bata. Yun. Kasi mas maganda yung organization natin, hindi lang para sa atin, kundi pang pamilya. Yun pong isa sa mga reasons din kung bakit ako nagstay ng Bona before. Ayan. And then, the second one, evangelism or missions. Yan na po yung Ultrea, Bible study, yung paklase, yung misa, ayan. So yung ini-evangelize natin, yung mga members natin. Ayan. And school for leaders, ganun po. And then, meron din tayong music ministry. So dito, pwede tayong magtayo ng choir, na kung saan yung choir members natin, doon na din sa mga members ng Bona. Ayan, so hindi na, and then pwede tayong mag-develop ng mga musicians, na kung before nagiging natin yung masyadong malaki ang expenses sa music, sa musical, so pwede tayo mag-develop din dito ng mga may talent sa music, mga instruments, ganyan. And then, hospitality or kitchen ministry. So ito naman po, sila yung bahala sa food, magpe-prepare pag meron tayong mga activities. Wow. And then, the media ministry. Ito naman po yung, for example, yung sa mga website, yung mga ipopost sa Facebook. So, media ministry. So, sila po yung gumagawa ng mga, yung contents, yung mga ilalagay sa mga social media. And then, the technology or the technology support team. So ito naman po, technology support team, yan yung mga may knowledge sa technology na pwede nating makuha yung mga talents nila. For example, hindi lang talents pala, skills regarding technology. For example, yung ganito, mag-operate ng Zoom, o kaya live streaming, ayan. So dito po, sa mga minutes na to, katulad ng mga suggestions natin kanina ng iba sa atin, na magkaroon ng yung parang task yung mga members natin. And sa ngayon nga po, diba, sabi nga ni Brother Hector, last meeting, tayo, mga matatanda na. So, kailangan yung mga bagong henerasyon na. Tayo naman po, pwede mag-advise. Kaya tayo yung sa committee chair. Yun.
ang pwedeng maging yung mga seniors. So ayun po. Sana may medyo ano naman tong na-share ko po sa inyo. Pangulo, okay na po. Okay, thank you. Thank you, Sister Minnie. Very ideal, no, yung presentation. And pabalik nga, Sister Minnie, do sa ano muna, do sa parang third or fourth slide ba yun? Third or fourth slide. Pasulang sa mukha ko. Wait lang po Sa committee po ba or sa Yung sa ano muna, yung before that. before this one? Yan. Dito sa sa officers and members. Sa ngayon, no, current members, tayo mga narito, and syempre si Brother Jerry and Sister Noemi, pati yung kanyang anak. Now, may nakakaalam ba bakit nga ba wala sila Brother Jerry? Patay po ang nanay ni Sa Brother Mindoro. Jerry. Ganun ba? Sa Mindoro sila lahat. Okay. Condolence to the family. Now, officers and members, so Nanay ni Brother. ako bilang Pangulo, then we have VP internal natin si Brother Alan, and external si Brother Hector. Tapos sino pa, Brother Hector? Sister Minnie, Secretary. Tapos si Maise. So siguro first is we have to structure ourselves, no, with the commitment na pag nilagay yung pangalan as officers or members, siguradong dapat kumbaga 99% supportive and present, no. Hindi lang yung wala namang paklase, so wala, pahinga din. Tapos pagka may paklase, nandyan, no? So now we have to identify that muna. So sa ngayon, mali ako, Brother Alan, Brother Hector, Sister Minnie, Brother Oji, of course si Sister Len pala, no? Tapos ayan, si Brother Apen, masyado nga lang malayo, pero okay naman, nakakarating naman pag may paklase. And yun, thank you dahil may online, so kahit pa paano nakaka-attend yung malayo. So ito pa lang tayo sa ngayon, kasi we cannot, if we will restructure, syempre kung lilinisin natin, marami nang wala. So ayan, sila Brother Dave, Brother Marlon Legaspi, kumbaga parang si Brother Jong, parang honorary member kasi mas nandyan siya parati din, nakatulong sa atin. So yun, yung mga itong na ano natin na nakakasama, we can start from here. Tapos next slide, Sister Minnie. Question, wait lang po. Question, Pangulo. Sige po. Ang Board of Trustees po natin, who are qualified? Only the graduates of BONA or pwede pong hindi graduates? Kasi ako po, hindi ako graduate ng BONA, pero naging active ako sa BONA. First is ano naman to no? Religious naman to.
of course, once you once na nag-signify kayo sa team ng support and be an active member, syempre we can say and we can include you as member. Ngayon, pag sinabi namin na okay ba sa inyo maging member, of course, you can say no, no? And also, meron din naman graduate ng School for Leaders pero sa ibang team gumraduate, kino-consider din naman natin yon. So hindi naman tayo limited to, especially now. What's important is your support, you being active and supportive dun sa team in all aspect, hindi limited. So yun po. Thank you. Undag ko lang, Brother Henry. Nabasa ko yung bylaws dati, siguro, tagal na panahon. Yung na-define kasi ron yung Board of Trustee, Board of Members. Ang nakalagay doon, yung, for example, si Brother Dave, iba, hindi siya graduate ng board. Magiging board of trustee siya, una board member, tapos board of trustee. Hindi siya po pwedeng maging vice president, halimbawa, sa dating team niya. Halimbawa, officer siya doon, tapos magbo-board siya sa atin, hindi po pwede yun. So, dapat hindi na siya officer doon sa dati niyang team o sa anumang grupo. Okay. Kahit LCD man yan, kahit na ano, hindi ka na pwedeng mag-officer doon. Parang yun ang unang requirement sila para maging exclusivity. Oo, na maging board officer ka. Tapos, mayroon pa nga silang ano doon may mandate sa sila Pwede po makahingi ng kopya? Hindi ko naman nagdaan ko. Actually, parang nahiram ko lang yung kay yung Brother Roy Dala-dala niya. Yung Brother Roy. Tsaka yung ano kasi po, the logic behind that is you cannot serve two masters at the same time. So kung officer ka, especially if you're an officer to other member, to other team, tapos active member ka sa Bona, paano kung nagkasabay yung klase? Parang mamimili ka ngayon. Siyempre, officer ka sa kabila, doon ka sa kabila. Active member ka sa kabila, active member ka ng Bona, mamimili ka, mahahati ka. So, yun yun So, I understand that's the logic behind that rule. Oo, kung si Brother Jong, gagawin natin board officer, gano'n, board member, board of trustee. Magre-resign siyang team president nila sa team niya, sa BIA. Yun yung nalagay doon sa bylaws. Yes. Now, I need to know if you will agree with their current position and structure. Okay lang ba while filling up yung mga positions and members and board of trustees, ano muna, kumbaga parang let's start with the officers and members. Tapos pag lumago tayo, then tayo ng board of trustees, yung mga ganun. Para at least mas madali natin magawa. Dati kasi sobrang dami, kaya sobrang higpit din di ba? Question po, Brother Hector, meron bang anong nakalagay sa bylaws na ilan ang Board of Trustees? Hindi ko na matandaan Pero, kasi nakapiyawan ko lang yun parang nakita ko dun parang ang pangalan may higit 20. Ay, iba na yun. Doon sa doon sa directory natin dati. Oo. Oo, pero hindi na yun hindi talaga yun yung list. Kung ako gumagawa kasi kung sino lang yung mga nakita kong bago membro, lalagay mo ron. Pangulo. Yes, go ahead, Brother Alan. Ang Board of Trustees dati ay 15. And 15. then, lang talagang allowed. And then after Board of Trustees, member.
Board member. And then pag naging member ka, then naging active member ka ng BONA, and then pwede kang ma-assign na Board of Trustees. Kumbaga, papanik ka ng ano. Oo, yun ang. And then, ang Board of Trustees ang nagde-decide whatever yung mga paklase and everything na mga activities, and then ipinapasa sa member. And then, sa meeting, ang member ang nagmi-meeting kung ano mga gagawin. So, yun ang dating setup natin. So, tama naman na konti na lang tayo, and then wala tayong trustees. At the same time, a member, iilan na lang. So, yun ang dapat natin gawin. Kung paano natin maibabalik yung dati at the same time para makamove on tayo sa paklase natin sa mga susunod nating activities. Kasi wala na rin eh. Ikaw na rin na nagsabi na after anniversary class natin next year, hindi natin sure kung may magpapaklase pa tayo o hindi na. So, yun lang ano doon. And then yung sa mga bylaws nga na sinasabi na yun talaga ang standard na sinusunod natin. 15 ang Board of Trustees. So, Okay. yun lang po. Okay, thank you, Brother Alan. So, sa tingin ko kasi, kung meron lang sana tayong kopya, and if we will review the bylaws, baka marami na doon hindi na applicable sa ngayon eh. Yes, marami na talaga. So, maganda nga sana kung present yun, we can review, edit, para maging Modify. applicable for Amen. current situation. And moving forward, Sister Minnie. Yes po, wait lang. Okay. Ayan. Ayan, ito yung pinag-uusapan natin kanina, membership, chairmanship ng committees. Again, no, siguro ito yung magandang simulan natin, yung membership. Kasi if we will have a strong committee for this membership, kasi how can you create committees if you don't have members? No? Especially, very ideal nga yung presentation kasi pwede natin gawing guide yan habang lumalago tayo. So, what are the things that we need to do to create a membership committee as of this time? Yan. Anong dapat natin gawin muna sa ngayon? Sa tingin ko, Pangulo, Yes. okay po. Sa tingin ko po, yun nga, before the membership, okay, pwede rin membership muna, and then from those members, pwedeng mag-appoint kayo or ang board ng chairperson for that committee. Ayun. Para may nag-lead dun sa committee na yun. Okay, for membership, I would like to suggest na isa doon is will be Brother Dave de la Cruz. Okay lang, Pangulo. Thank you, Brother Dave. And sino pa yung mga, halimbawa, other one kasi it's either Brother Dave and Brother Noel, no? So kasi sila rin yung sa ngayon malakas mag-sponsor ng candidate. So sino pang pwede nating identify? Baka may suggestion pa ho kayo. For membership. Brother Hector po ba? Brother Hector Sanchez? Yeah, one is Brother Hector kasi matyaga niyang nako-communicate yung mga Sa pagdating naman sa mga old members or non-active members, pwede si Brother Hector. Kasi nagawa niya na eh. Ako ba? Yes. Sige. Okay. Malay lang sa akin yan. Now, sino pa ang pwede maging katuwang ni Brother Noel and Brother Dave sa mga especially for graduates? Jerome. Sino? Jerome. Jerome.
Okay. Okay, Jerome. Sino pa? Wala na. Si Brother Red. So, ha? Si Brother Red. Brother Red, tsaka si Brother Marlon Legaspi. Oo, pwede sila dyan. Oo. So, Brother Rector, paki-take note. Para sa membership, Masyado Brother... ng marami. Baka wala tayong ilagay sa ibang community. Sa ibang Hindi. community. Ano naman kasi to? Sila rin kasi yung, alam mo na, yung masipag ding humanap ng candidate. Si Red? I don't think so. Si Brother Marlon. I'm referring to Brother Marlon. Sige, sige. Oo. So, 4 sila. Oo. Oo. Now, meron sa presentation ni Sister Minnie yung media communications. Meron din po sa kasi ang nag-handle po noon is the publications communications. Yan. Kasi una-una, we have yung ating Facebook page. Okay. Sino pwedeng natin dyan? Maging active, active. Do we have a secretary, Brother Rector, Brother Alan? Mr. Di ba Mini. si Brother Roy yun? Mr. Mini, secretary. Si Ate Minnie ang secretary natin. Aside from Brother Roy, wala si Brother Roy. Oo nga. Ano pa po? Sister Minnie, is that okay with you? Will you accept? Elected naman si Ate Mini na secretary talaga. Oo nga, team secretary. Oo. Sister Minnie? Question po. Yes. Hanggang kailan po ang term? Do we have a term? Ilang years? Kasi Lifetime po. Ang hirap nung tanong mo, Sister Minnie, kasi gusto ko rin yun eh. Ayun. Ayan, but for now, Sister Minnie, for 2 years. For 2 years, pwede po. Can you, is that acceptable? Yes, for 2 years po. Okay, thank you. So, Yeah. Sister Minnie, kaya lang, Ano po? mahina na yung mata ni Sister Minnie. Alam ba, magiging active siya in posting activities sa Facebook. Hindi. Yung secretary is Mr. Mini para mag-set up ng ganito. Okay. Hindi, again, kasi Pero yung ang iniisip ko kasi kanina. and then, ang iniisip ko kanina kasi is since the secretary takes the minutes and of course very well informed pagdating sa mga activities, so iniisip ko if the secretary can also be the one in charge of our Facebook page, to be active yung ating Facebook page na yung ma-convince yung mga Active naman yung page. Ha? Hindi mo lang nakikita pero active yung page. Okay. Araw-araw may nagpo-post ng bago. Okay. Si Brother Aldi nga lang. Kaya bababa ko yung buwan. Bababa ko. Ako na ako magbababa. Puro post ni Puro post ni Brother Aldi. Puro post ni Brother Aldi. Si Marlon saka si Aldi. Okay. Kasi that's one means of communicating with the other members. And from there, pwede sigurong i-private message yung mga members doon. Kaya na po. Kasi na yung meeting kasi ako. Okay lang. Kaya na tayo ha. Saan yan?
Okay na lang po na. So, Brother Rector, kailangan pa ba natin mag-assign doon sa Facebook o hindi na? Pero si Ah, si Red, ginawa ko ng admin yan eh sa page. Hindi rin naman siya nag-update. Tapos si Dave, admin na rin yan. Ang hirap kasi mag-update na eh. Ayan o, baby land. Gamit sa mga baby. Ang hirap mag-update. Ano ba? Lalo na kung hindi ka masyadong sa social media, kagaya natin. Kaya mahirap i-maintain yun. Bet akin na bet mo para makapag-seatbelt ka na maaga. Maka-seatbelt naman. Ito na lang, dalawa Pwede lang. kaya kaya ano yan? Pag-mute plate, Brother Dave. Dali lang. Brother Dave, ang Yan, okay na. gagawing Subsequently, admin? hindi. Pero i-admin yun. Ginawa ko ng admin yun. Pero hindi rin naman siya nag-post. Ang nakikita kong pwedeng mag-handle ng page. Yung babalda sa social media. Hindi ako yun. Okay. Hindi rin ito yun. Hindi rin si Ate Mini yun. Oo. Tapos ano pala, September 3, Sister Minnie, let's present this also, yung ginawa mo. Oo, tama. Tapos siguro yung mga active members, pakilist mo na rin para makilala nila. Tapos first task nung in charge sa membership is to convince the graduates, and maganda kung merong mga non-active na makarating sa September 3. So yun ang first task ng mga na-assign sa membership. And to make it official, saan gagawin yung Brother Rector? Initially sa bahay mo pero I don't think na kaya i-accommodate ng bahay mo pupunta. Sana. Yun yung pinakamagandang problema natin. Sobrang dami pumunta. Maliit yung venue mo, yung bahay mo. Ang worst naman, kung kuha tayo ng malaking venue, tapos pupunta tayong 4. Sakit naman nun. Yun lang. No? Ang hirap mag-organize ng venue kasi talagang hindi mo malaman yung tao. Ano, yung kung sa bahay, pwede ko naman gawan yung grahe na halimbawa, pwede ako makiusap na ilipat ko yung sakyan ng ibang parking. Pwedeng mag-park sa ibang lugar. Tapos yung ibang magpa-park, ayun, hanap na lang ako ng pay parking na malapit. So, doon tayo? Oo, pwede naman ang meeting place natin sa Immaculate. Lahat ng pupuntahan, ang assembly natin is alas 2 o'clock. Lahat ng pupunta sa Immaculate, doon magpa-park. Tapos mag-carpool na lang papunta sa iyo. Oo, tama. September 3, that is Sunday. Yes. Okay, so this is well noted, no? So yung School for Leaders, pwede pag-usapan natin ngayon kasi we can discuss that also on September 3. Pres, ang suggestion ko, wag muna School for. Siguro, mag-set na tayo ng after ng September 3. Mag-set tayo ng get-together na out of town. Maybe sa Tanay o sa Laguna na one day, one night. Parang team building, parang gano'n. Tapos, after nun,
kakaroon tayo ng renewal sa Immaculate ng OTE, parang OTE. That's nice, no? Kasi, but again, no, for sure, marami magkakaroon ng interest dyan kasi out of town yan eh. Alam na ka, parang may kasiyahan yan eh, di ba? Parang pag may kasiyahan, madaling mag-invite eh. Tapos sasabihin mo, libre, walang gastos. May Hindi, may sasakyan. gastos. Hindi, May doon gastos sa yun. ibang member. Di ba? So, sigurado yun, maraming magkakaroon ng interest. Pero, ba't di natin gawing September 3, naka-schedule na yon. And then, September 3, after September 3, magpa-school 4 tayo. And after nun, tsaka tayo mag-team building para at least yung gagraduate ng school for leaders, we can, ano na yan eh, kumbaga, strong ties na yun na talagang member sila ng Bona. Pwede naman. So, Brother Alan, Chairman, Yes, kuya. anong suggestion mo? Yeah, in fact, pwede natin invite dito si Brother Buboy. So siguro pag-usapan natin after September 20 October. Kasi usually ang target natin dati pagka school 4, before anniversary, that was November. Pero siguro pwede tayo na October kung may mga candidates tayo makukuha. Yun yung i-discuss din natin sa September 3. Now, whoever will volunteer, if you prefer the schedule on October, so i-discuss natin sa kanila yung October na ano. Yes. Ano bang ideal day ng sa October? Saturday o Sunday? Para sa school 4? Sunday parati yan eh. Saturday siguro. Gagawa natin yung schedule bago para pa mai-present natin ng September 3. Ikaw ba, Chairman? Anong preferred mo? Sabado o Linggo? Ako siguro mas maganda kasi Saturday. Saturday. Sige. Saturday tayo ng October. Saturday na October. Kasi usually pag Sunday, iba may mga activities sa church. And then, prepare para sa mga... Si Father may makapunta. Wala si Father. So, mas maganda talaga Saturday. Okay. Second, third, fourth Saturday ng October. Yes. Para malapit-lapit sa January. Oo naman. Tama yun. And then, at the same time, pwede tayong mag-prepare ng anniversary class by November. So, yun ang pag-uusapan natin. Okay. What is second Saturday of October? 14, 21, 28. 14, 21, 28. Yes. Okay. Tama. Baka pwede nang i-post yung activity ng September 3 and at the same time, yung schedule ng School for Leaders sa Facebook. Ang venue, Brother Hector? Ng School for? Tinajeros. Doon sa school ni ano. Okay. Yes. Dati. Okay. Anong ipopost ko sa September 3? Anong gagawin natin? Meeting ulit. Grand reunion. Grand reunion. No. Okay. Ng members and non-members of Bona. Active and non-active members ng Bona. Brother Rafael, pwede ka bumaba ng September 3? Nakamute. Opo na. Pabilog eh. Hindi, umiling dapat eh. Ha? Umiling daw, hindi daw pwede. 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 Nakamute ka nakamute, Brother Rafael.
Malay niya mag-unmute ko na. Meron siyang secretary. Well na yan. Okay daw, okay daw. Daw, botohan. Okay daw. So, Brother Dave, I know you are listening. Brother Rector, pakirelay na rin kay Brother Noel to invite all graduates ng Bona, not only for this recent class, but even for the other past classes. Arkin na naman sa sakyan to. Boss. Brother John, September 3, pakisama yung dalawang graduate sa'yo. Brother John? Hindi na po pwede. Nakamute ka daw, nakamute. Oo. Nakamute ka, nakamute, Brother John. Ano yan? Pwede ba isama yung kagigraduate na galing ng Nabotas? Oh, pwede yun, pwede. Pwede. Yun, basta Kasi, graduate. no, masyadong parang interesado ako rin sa mga yun na galing sa Porcillo. Yung aftercare nila, gusto ko meron tayong na-save o kukumustahin ko na kasi pati yung mga magulang. Hindi bahala na ako magdala dyan. Bro, okay na bro? Yes, bro. Narinig niyo ba? Yes, bro. Yes, bro. Yes. Yun lang ako na magdadala dyan bro sa press. Thank you, thank you. Sister Minnie. Yes po. September 3. September 3. Pangulo, saan ang venue? Sa bahay. Okay. Copy. Sister Minnie, kayo? Siyempre. Okay po tayo. Okay po. Pangulo, meron lang akong question ulit. Sige. Okay. Hindi ko lang alam kung dapat nang pwede ba nating i-consider ang mga fundraising projects para hindi na tayo masyadong namomroblema rin sa mga pamasahe. Sister Minnie, pwedeng pakilapit sa mic? Fundraising daw, fundraising. Kung pwede po ba nating i-consider ang mga fundraising projects para naman hindi tayo masyadong namomroblema, lalo na mga sponsors sa mga expenses. Pwede natin pag-usapan 'yan. Wala naman ako nakikita ng problema diyan. Although hindi lang ako maalam or wala akong idea masyado about fundraising. Pero kung madedetalye niyo naman, we can discuss that. Why not? Okay. Siguro next meeting po, magpa-present din ako ng proposal for fundraising projects. Oo. Pero September 3, Sister Minnie, nandun kayo? Nandun ba tayo? Yes daw po. Sa akin na, Brother Pinapangulo. Wala daw kami. Pangulo, may concern lang ako. Go ahead, Brother John. Ano ba ang setup mo pagdating sa, siyempre, magpapakain ka riyan? Kahit paano, pwede bang paagahan ko si Vic para makatulong mo o hindi na? Magandang tanong yan, Brother John, no? Kasi yan ang plano kong ihuli. Tawag dito? Kumare, potluck. Okay. Sige. Pwede naman. So, paano nga? Kailangan po ba yung mga bata na maaga o ano? Pwede naman. Kasi kung magluluto ko, pansit lang plano kong lutuin eh. Tsaka kung ano lang, yung magagawa. Kaya mo na yun. Kung yun, kaya mo na yun. Pero kung makakapunta sila ng maaga, anong oras po tayo, Brother Rector? 3 o'clock. 3 o'clock? Lunchtime na lang. Alas 2 para pag dumating alas 3. Pwede ba lunchtime na? Wag lunchtime.
Okay, sige, ikaw, alas 2. Oh, alas 2. Alas 2. Okay. Siguro pwede rin Pangulo na na lunchtime, pero kanya-kanya potluck din. Kung whoever wants to go early, walang problema. Pero official time natin is 3 o'clock. Official time na mag-start. Pwede naman ako tulungan ni Brother Apen pagka magluto. Oo man. Ilas ako ng bando. Depende kami sa taas. May na-interview. Sa akin. Pwede ba magpadala na lang ng lulutuin sa inyo, Brother Henry? Pag nagpadala ka na lulutuin, kailangan maaga. Umaga. Padala lang kitang bangos. Bangos? Oo, bangos. Inisin nyo. Bala si papuntahin natin sila Brother Vic na maaga. Yung graduate kay Brother John. Ay, ano ni Brother Apen yun? Basta may lulutuin. Payag na nga eh. Okay. Mga 5 kilo. Anything more? Uy. Anything more for September 3? So, ang na-create muna natin ngayon, Sister Minnie, based dun sa presentation mo is the membership para dun sa mga active, para dun sa mga graduates, ang naka-assign si Brother Marlon Ligaspi, Brother Noel Kahulugan yun, no, Brother Hector, tsaka si Brother Dave de la Cruz. And si Brother Hector naman in charge dun sa sa mga past active members. Okay. Then schedule tayo ng School for Leaders to be discussed din sa September 3. Ang date natin is October 14, 21, and 28. After nun, pag-usapan natin yung suggestion ni Brother Hector na out of town. Out of town sa Baras. Baras? Oo, Baras. walang problema sa amin. School, saka sa... Nakalimutan ba ako? Baka meron kayong Tapos na to. Magbabayad. anything more? Brother Alan? Brother Jong? Wala na ako kung okay lang. Ano na? Okay na. Okay na. Brother Alan? Okay na ako, may sunod pa naman tayong meeting. So, pwede tayong magdagdag ng mga ideas and then lahat ng gagawin natin para sa mga plan natin for Bona. Thank you. Brother Apen? Okay na ako. Okay na. So, kita tayo September 3. September 3. Brother Dave, narinig mo naman kami and we understand may passenger ka. So, baka habol mo lang. Brother Hector? Okay na, sir. Sister Minnie? Okay na po. Okay na? So, since everything is okay, closing prayer tayo. Sister Minnie?
Okay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Lord, maraming salamat po. At marami kaming napag-usapan sa pagtutulong ito na makakatulong sa aming organization. Gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa at mga plano sa mga darating pang panahon. I-bless niyo po kami bawat isa, at yung mga hindi po nakapunta ngayon or naka-attend ay i-bless niyo rin po sila. Maraming salamat, Lord, sa lahat-lahat po. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawaran niyo po kami sa mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa Sadyan niyo po kami sa lahat ng masama. Amen. Ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, good afternoon. Screenshot tayo para makita naman nila. Paki-open naman video, please. Open mo yung video mo. Andito ako sa bahay ni Mami sa Angeles. Kumusta sa Ninang? Pre. Nasa loob. Sabihin ko, thank you. Sige. Okay, Brother Director, screenshot. Screenshot. Okay na. Thank you. Thank you. Good afternoon. Thank Bye-bye. you. God bless. God Bye-bye. bless. God bless See to all. you, Yes. Up mo naman.